with love, joy from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath the blood, whose soul their guilty stain, whose soul their guilty stain, whose soul their guilty stain, and sinners plunge beneath the blood, whose soul their guilty stain. Dying to you. Dying to rejoice to see that fountain in his name. And there may I go while I see, wash all my sins away. Wash all my sins away. Wash all my sins away. And there may I go while I see, wash all my sins away. Oh, dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power, till all the ransom church of God be saved to sin no more. Be saved to sin no more. Proud thing. Be saved to sin no more. All the ransom church of God be saved to sin no more. Say it once again, be saved to sin no more. Be saved to sin no more. Thank you, Lord God. Be saved to sin no more. All the ransom church of God be saved to sin no more. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus. Mahal natin palampakan natin, Panginoon, mga kabataan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo muko at manalangin. Dakila at mga bagay namin, Diyos. Sa gabing ito, tunay nga na kami nagpasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat kami, O Diyos, sapagkat Ikaw ang nagpagaling sa amin. Tulad namin inawit, Lord, Ikaw ang naghugas sa mga kasalanan, mga karumihan. At narito kami, O Diyos, nakatayo sa iyong harapan dahil Ikaw ay mabuti sa amin. Ikaw ay dakila, Ikaw ay tapat, O Diyos. Ikaw ay hindi nagbabago. At ang iyong mga salita ay tunay na nangyayari sa mga buhay at ang aming sinasapalatayaanan na Ikaw ang Diyos na gumagawa patuloy parati sa bawat araw, sa bawat sandali. Ikaw ang Diyos na ang iyong saganang paggawa sa mga buhay ay hindi nagbabago. Pasalamatan ka, maapurihan ka sa aming kalagitnaan. O Diyos, Ikaw ang mag-bless sa aming munting gawain, sa aming munting pagkasama-sama sa iyong mga salita.
Nakikita mo, Diyos, ang kalagayan ng bawat isa, pangailangan ng bawat isa. At ang aking dalangin, O Diyos, Ikaw ang siyang umabot, Ikaw ang siyang gumawa at kumilos sa aming kalagitnaan. Wasakin mo anumang mga spirito ng kalamigan, kahinaan. Wasakin mo, Diyos, anumang mga spirito na magpipigil sa amin to listen to your word. At Ikaw, O Diyos, ang aking dalangin, maghayag sa bawat isa, sa mga kabataan, lalong higit, Lord, ang aking dadalangin sa mga mas bata pa, ihayag mo ang iyong mga salita. Buksan mo ang spirito ng pagkaunawa sa bawat isa upang aming makita, maunawaan ang mga bagay na inihanda mo para sa mga kabataang ito. Ang aking dalangin, Lord, Ikaw ang siya mag-lead sa amin sa iyong mga salita, patnubayan mo kami mula sa pagpapasimula hanggang sa pagtatapos. Ikaw lamang ang maluwalhati sa mabuhay ng mga kabataang ito. Ikaw lamang madakila, Ikaw lamang may taas. Sa iyo na binabalik lahat ng papuri, lahat ng pagdakila at pasalamat sa tangi at banal na pangalan ng Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos, ating palapakan ating Panginoon. We can be seated. Pagpalain tayo natin, Panginoon. Salamat sa Diyos sa gabing ito. At ang pagpapala ay sumainyo sa pangalan ng Kristo Jesus. At bayaan na sa gabing ito ay tayo mag-enjoy sa mga salita ng ating Panginoon. Okay, so good evening sa lahat. At I hope na tayo ay happy, tayo ay masaya sa bawat araw. At tayo ay, sa kabila man ng mga pinagdaanan natin, ay meron tayong reason para ngumiti, meron tayong reason para magpatuloy sa pananampalataya. At katulad ng sabi ng mga awit, ay napakaraming dahilan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. At tayo magpasalamat at magbigay ng rejoicing sa Kanya. So purihin ang ating Diyos sa gabing ito. At let us continue to pray ang ating nagpapasimulang brother James sa pagpagamit niya sa ministry. So let's pray for him. At sa mga brothers na gagamitin pa, or even sa atin mga sisters na may mga desires na magamit sa ministry, ay let us all pray for one another para tayo ay magamit effectively at magamit ng ating Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. So purihin ang Diyos sa gabing ito. At for a couple of announcements, I would like to announce muna. First things first, this coming Sunday ay supposed to be, if you would recall, nag-announce ako ng discipleship sa mga kalalakihan, pero I will cancel it muna for this Sunday at i-move natin siya sa mga following Sundays. Hopefully by second Sunday ng July ay ating matuloy yung ating discipleship. Actually, I have decided to move it to give away yung mga plan ko sana na pag-usapan natin dun sa discipleship ay pag-usapan natin ngayon. Okay? So hindi siya particularly hindi ako mag-focus sa more of discipleship para sa mga kalakihan. I would like to speak sa inyong lahat in general sa mga bagay na pinadama sa akin ng Panginoon, based na rin sa ilang mga karanasan, ilang mga mga personal experiences natin na iniwala ko na kinakailangan i-address, kinakailangan solusyonan sa salita ng ating Panginoon. Okay? So, with that, gusto kong magbukas tayo ng isang mini-series lang. Iwan muna natin yung pinag-uusapan natin na letters ni Pablo. I would like to open a mini-series na tinawag kong Dealing with Addictions. Okay? At I do believe may mga bagay or perhaps very important na malaman natin at makita natin sa mga kasulatan kung paano tayo mag-deal sa maraming mga bagay that we could classify as addictions. For tonight, ay gusto kong puntahan natin ang isang particular na addiction na very common sa atin. So, ang pag-deal natin sa mga social media addiction. So, let us pray na ang Diyos sa mag-lead sa atin. I have
a couple of topics in mind pa sa mga susunod na araw. At hopefully tayo ay turuan ng Diyos sa mga bagay na ito. At I would encourage as well, kung sa inyo na mga eager na nag-notes or sa mga hindi, ay maganda na mag-take note tayo sa mga succeeding na Sundays, Fridays, para especially kung tayo dumadanas ng ganitong mga particular na addictions na mapupuntahan natin later on, ay makita natin sa banal na kasulatan kung anong sinasabi ng Bible pertaining sa mga ganitong mga bagay. Okay? So, let's talk about that. Let's talk about dealing with addictions. At Lord be willing, samahan tayo ng ating Panginoon sa mga susunod na mga babasahin natin at sa mga susunod pang mga topics. Okay. So, ang addiction ay, to give a couple of background lang, ang addiction ay hindi lamang mga kabataan ang humaharap nito. Okay? Even ang mga adults, or ilan sa inyo, mga young adults, even ang mga young adults ay dumadanas ng ganito. Hindi lamang mga young adults, no? Even mga adults, mga tatay, mga nanay, mga elderly, meron silang tinatawag na, or dumadanas ang karamihan sa mga tao na tinatawag natin ng mga addictions. Okay? Hindi tayo masyado mag-focus sa mga adult na addictions. Okay? Hindi naman, I do believe, wala naman sa inyo nagdodroga. Okay? Or perhaps ay wala naman sa inyo mga tanggera. Or hindi naman, naniniwala naman ako no, na hindi naman problem sa inyo ang smoking. So bagaman yung mga classify ko ay hindi applicable sa inyo, pero itong mga types of addictions na ito ay reality sa ating mundo. Reality yan sa mga, most probably sa mga adults, even sa mga bata ngayon. Okay? Yung smoking, katulad na, halimbawa, nag-take siya another form in a form of vape. At yung mga ganong addictions, I do believe, hindi naman kayo doon involved. Or perhaps kung kayo ay involved dun sa mga ganon, sa vape addiction, ay pwede naman pag-usapan. Pero yung mga ganong mga addiction, sabi ko nga, hindi lamang yan sa mga bata. Hindi lamang yan sa mga edad ninyo. Even sa mga adults, katulad ng mga hard na addictions, ay dumadanas sila neto. At the same time, ang resulta ng mga addictions na ito ay malala. Ranging from physical sicknesses, kamakailan lang na nabalitaan ko, 24 years old na nagwe-vape. So addicted siya sa vape. Hindi ko na matandaan kung ilang taon na siya nagwe-vape, pero 24 years old namatay sa heart attack dahil sa pagbe-vape. At marami pang mga buhay ang sinira ng mga matatawag nating addictions. Especially, nabalitaan nyo sa TV, mga drugs, mga balitaan nyo, ranging sa physical illness, magkakaroon ng mga problem din sa emotional, magkakaroon ng problem mentally, pera, nagkakaproblema dahil sa addiction. Diba yung mga ilan na merong gambling addiction, mahilig magsugal, mahilig i-bet yung kanilang mga pera, di ba? Nalulugi sila, nagkakaproblema sila sa family. Ayun, isa na rin resulta yun. Kapag ang isang tao ay addicted, nagkakaproblema rin sa family, relationships na isira, nagkakaproblema sa maraming mga bagay. From a little problem to a big problem, ay ito yung nagiging resulta ng mga tinatawag nating addictions. Kapag dinefine natin ang salitang addiction, kung babasahin yung definition sa Google, babasahin ko lang, it is physically and mentally dependent on a particular substance and unable to stop taking it without incurring adverse effects. So pag-uusapan natin ngayon yung mga addictions na problems talaga. Kasi ilan sa inyo ay tulad ko, addicted sa kape. Diba? Bagaman, of course, sobrang kape. Masama ang sobrang kape. Pero
we would talk about here sa gabing ito at sa mga susunod na araw, yung talagang matawag natin mga problems. Ang addiction ay nangangahulugang ikaw ay physically or mentally dependent dun sa bagay or sa activity na ginagawa mo. At meron pa isa siyang definition, sabi doon, you are enthusiastically devoted to a particular thing or activity. If you would recall, di ba, naalala niyo pa ang aral nung last Joint Fellowship. Pinuntahan ni Pastor Eliezer yung idea ng pagiging devoted. Devoted kay Kristo Jesus, of course. Pero ang kalagayan ng isang addict or ang kalagayan ng addiction, meron siyang dinedevote niya ang kanyang sarili. He or she is enthusiastically devoted sa isang bagay or sa isang activity. Yun yung tinatawag natin na addict or addiction. So ngayon, pagpuntahan natin ang isa sa mga very common na addiction. Isa sa mga very common na activity na kinakaadika ng mga kabataan. Or hindi lang mga kabataan, even mga adults, even may mga makakarinig na adults, may makakarinig na mga elderly, ganun din. We will talk about and how can we deal with social media properly? At how can we deal kung meron man tayo addiction sa social media? Before we go on, ay gusto ko magkaroon tayo ng self-assessment. Okay? Maging honest kayo sa sarili ninyo. At magtatanong ako, at I want your complete honesty. Okay? So, bibigyan ko kayo ng 1 minute to assess yourself at bilangin ninyo, or before that, bago tayo mag-assess, no? Sino dito may social media? Balik rin ko yung tanong, sinong walang social media? Okay? Ilan lang? Siguro binlock, no? Pinagbawalan. Okay? I see 2, siguro. So lahat kayo meron. At when we say social media, hindi lang naman yan Facebook. Alam kong ilan sa inyo mga techie are aware sa maraming mga social media. Nandiyan yung tinatawag na X or yung Twitter. Nandiyan yung tinatawag na Instagram, Threads. Or ilan sa inyo gumagamit pa ng mga mas mga exclusive na social media. Yung mga alternative nila sa Twitter, Mastodon, Blue Sky. Alam ko marami kayong alam. At ako, marami akong alam, so wala kayong takas. Okay? At yung mga ganun, mga social media, we call them social media dahil ito yung mga applications na nagsisilbing gateway natin para maipag-socialize, maipag-communicate, whether through posts, through pictures, through reels, through stories. Diba, nandyan dati yung Snapchat, nandyan dati yung maraming mga avenue para mag-share. At sadly speaking, ito ay, punta natin mamaya, nagagamit din ng kaaway para ang isang kabataan ay maging addicted sa mga bagay ito. So, right now, before we go on sa ating pinag-uusapan, I want you to assess for a minute. Diba, anong oras na ngayon? 7? So, bilangin nyo yung 24 hours na lumipas. So, 7 p.m. last night. Okay? 7 p.m. last night, up until now. So, for the whole 24 hours, isipin ninyo or ibilangin ninyo sa inyong isip kung ilang oras kayo gumamit ng social media for the whole 24 hours na lumipas. So sa mga techie dyan, sa may mga phone, may kita nyo yung, di ba, meron dyan digital well-being. Sa mga naka-iPhone, meron dyan, anong pangalan nun? Screen time. May kita nyo yung mga apps na ginamit ninyo. So, check nyo. Check nyo.
At kung wala man kayong ganon, i-calculate nyo sa isipan ninyo. Nag-phone kayo bago kumain, bago matulog, pagkagising sa umaga, tanghali, kanina, bago pumunta ng church. We would quantify yung social media as, yun nga, Facebook, yung Twitter, or yung mga maraming mga social media. So, yasas nyo sarili nyo. Bilangin ninyo. Now, nasas nyo na? Sino dito yung nag-social media for 18 hours and above? Talagang di natulog yun, 18 hours and above. 19, 21, 2, 3, 4. So, buong buhay niya, buong 24 hours, nag-social media siya, 6 hours lang siguro tulog. Wala naman siguro ganun. May ganun ba? Okay? Wala. 12 hours to 17 hours ng social media. Taas na kamay nyo kung kayo yun. Kahit maliit lang, kasi kung naiya kayo, kahit maliit lang. 12 hours to 17 hours. 8 to 12 hours. Okay? Kita natin dito yung maraming mga pinapost. 8 to 12 hours. Okay, mahiya. Kasi tayo-tayo lang naman. Hindi kayo nakikita sa live. Ako lang nakakita sa inyo. Okay? Okay, mag-alala. 4 to 8 hours. Ayan, dumadami na tayo. 1 to 4 hours. Okay? O less than 1 hour. Sino less than 1 hour? Ako less than 1 hour. Kakacheck ko lang kanina. Habang nagpe-prepare ako, chinek ko kanina, naka 53 minutes ako. Kung di ako magre-reply sa inyo, alam nyo na kung bakit. Kasi talagang less than 1 hour. I think may mga chat ata sila, Brother Sam, sa lakad kahapon. Di na ako naka-reply. So, less than 1 hour. Sama ako. Pero hindi ko naman sinasabing mas greater ako sa inyo. May mga ilang mga bagay na, may mga ilang araw na mas malaki. Pero for the sake ng ating pinag-usapan ng 24 hours, so naka less than 1 hour lang ako. Okay. So, yun lang sa inyo, yung mga hindi nagtaas, i-assume ko na 24 hours kayo nag-social media. 24 hours. Hindi nagtaas eh. So, now, so may mga iba tayong paggamit ng social media. Di ba? Ilan sa inyo ay, yun nga, mahilig mag-post, mahilig magantabay, mahilig check ng mga stories, ng reels, mag-check ng mga updates sa Twitter. Now, when we talk about addiction, there is no proper distinction naman. Wala namang sinasabi na ganitong oras or kapag kalagpas ng 8 hours, addicted ka. Okay? Gusto ko i-define yan ng maigi sa inyo mga kabataan. Hindi ko sinasabi na kapag ikaw ay 4 hours nag-social media pataas, addicted ka. Pero define natin mamaya kung ano ba yung kahulugan na itong addiction na ito. Hindi ko sinasabi na kapag yung ilan sa inyo, 8 to 12 hours nag-social media ay addicted. 4 to 8 hours, 1 to 4 hours, or kapag lumagpas kayo ng 1 oras, nag-social media kayo, ay addicted kayo. Bagaman marinig nyo yan, madalas, especially sa mga parents ninyo, pero gusto kong makita ninyo ng maigi kung ano bang reasons bakit nila sinasabi gano'n, adik ka na social media, adik ka sa ganito ganyan, matagal ka na masyado dyan. Actually, hindi naman yan nagpapatungkol sa oras or sa gano'ng katagal or kahaba ng social media. Actually, may mga bagay na gusto kong makita natin na mas deep pa na kahulugan or mas malalim pa na kahulugan or matawag natin ang mga sarili para matawag natin ang mga sarili na addicted. So kahit na tayo ay 1 to 4 hours o kahit less than 1 hour ikaw ay nag-spend sa social media, pwede mo pala matawag ang sarili mo na addicted. Okay? Pwede mo matawag ang sarili mo na addicted. Madalas kasi natin i-quantify na, halimbawa, addicted ka sa laro. Yung naglalaro ka ng 8 hours pataas. Addicted ka sa K-drama. Nanonood ka ng K-drama 1 to 4 hours. Madalas natin quantify na kapag ang isang tao ay addicted, nag-spend siya ng mawang oras. Well, totoo naman yun. May part na totoo, pero hindi lang yun yung factor para matawag ang isang tao na addicted.
At we will go on sa banal na kasulatan, of course, kung paano ba dapat ang isang Kristiyano mag-act, mabuhay sa panahong ito. At lalo nandyan yung social media. Kung nakita mo ang sarili mo right now, and actually, kung nakita, di ba, nag-assess tayo natin mga sarili, if you can see yourself right now at sinasabi mo at nakikita mo na ito'y problema sa'yo, kahit na 1 to 4 hours ka na nag-social media or higit pa, kung nakikita mo na ito ay problema, then right now, kausapin natin ng Diyos. Okay? Kausapin natin ng Diyos. Sabihin natin, problema ko ito. Aminin natin. Kung kahit na gaano kakahaba, 1 to 4 hours, 4 to 8 hours, or 8 to 12 hours, if we would say na talagang problema to, Lord, then aminin natin. Mamaya makikita natin ano bang mga problema. Bakit naging problema. Kung hindi mo nakikita na problema sa social media, makikita natin sa banal na kasulatan kung paano ito naging problema. At kung ma-fall tayo doon, lahat tayo sama-sama, we would look at how God teaches us to handle and to deal sa ganitong mga bagay. Okay, so bibigyan natin ng biblical perspective ang problema ng social media. Of course, nung sinulat yung Bible, wala namang social media, obviously. Wala pa naman technology na enough para magkaroon ng tinatawag nating social media, yung mga medium na ginagamit natin, technology-wise, para mag-share ng maraming mga bagay sa lahat ng mga tao ay wala naman sa banal na kasulatan. Wala kayong makikita doon na word for word or kapag kinontrol F niyo yung mga Bible app ninyo, wala kayong makikita doon mga social media. However, there are things na general na payo ng Diyos na pwede natin ma-apply sa isang tao or sa atin na dumadanas ng ganitong tinatawag natin addiction sa social media. At makikita natin kung paano ang addiction sa social media ay nagiging problema. Okay? Kung paano siya nagiging problema. So, kung babasahin natin ang 1 John chapter 2, so pupuntahan muna natin yung mabigat na agad na statement. And we would go on to reflect sa mga salitang ito. Okay? 1 John chapter 2, verse 15. Sabi doon, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Mabigat ba? Kasi love the world eh. At in part, no, we could say na sa social media, hindi ko man generalize, pero most of the time, ay nagkakaroon tayo ng fascination, ng love of the things na nasa mundong ito. Mabigat yan. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Let's continue reading. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. And we can say in social media, again, hindi ko generalize, no? Pero we can say in social media, most of the time, it gratifies or ito ay nag-fulfill nung ating mga, sabi sa verse 16, nung mga desires. Particularly, yung desire of the eyes, lust of the eyes, and also yung pride of life. Hindi naman mapufulfill yung lust of the flesh ng social media. Marahil mapupuntahan natin yan sa other addictions. No? Pero, especially sa social media, it can fulfill or mapupuno yung lust of the eyes at yung pride of life. Hindi ko naman generalize, hindi ako aware sa inyong mga newsfeed, pero most of the time, it can fulfill those things. Napupuno ang ating mga lusts sa pamamagitan ng social media. Marami tayong nakikita sa social media na makaka-lead sa atin
para mag-lust. I'm talking, of course, we could say na it would fulfill yung mga indecency sa mundong ito, mga sexual lusts. Or perhaps, hindi lamang dun sa mga sexual desires, kundi yung mga pagnanasa talaga na pag-desire sa mga bagay sa lupang ito. Okay? Yung pag-desire natin, yung pag-want natin sa mga bagay na temporary. Yung mga pag-want natin sa mga bagay na makalupa. Okay? Nandiyan na rin yung in the form of many entertainment sa mundong ito. Someone, alam kong aware din kayo, yung mga ilan dito na nag-aaral ng IT at ComSci in that matter. Alam kong aware kayo, or in some way a little aware, kung paano nag-work yung Facebook o yung mga social media na yan. Yung mga newsfeed niyan. So mga hindi ganun ka-aware, kung mapansin ninyo, yung mga newsfeed na yan ay parang walang katapusan. Di ba? Pag nag-scroll kayo hindi kayo matapos. That is because merong mga algorithms na ginagawa ang mga social media na ito para i-hook tayo na tumingin. Okay? At yung mga i-recommend niyan ay based dun sa mga wants natin. So kung mahilig tayo sa aso, yung reels mo puro aso. Kung mahilig ka sa cute na pusa, yung newsfeed mo sa Facebook puro pusa. Kung may sports ka na gusto, basketball, pagka nag-scroll ka sa basketball, hindi nyo kailangan i-like, no? Actually, kapag ka sa Facebook, kapag ka ikaw ay nakatutok doon sa isang image for more than, meron silang second doon na metric, ano? Kapag halimbawa, for more than 5 seconds, nag-stay ka doon sa picture na yon. Picture ng halimbawa, basketballista. Malalaman niya nung algorithm. At the same time, gagawin yan, kapag nalaman, mahilig ka sa mga basketballista, na basketball na related. So, ang gagawin yan, yung mga susunod mo na scroll, i-recommend sa'yo ng i-recommend puro basketball. Nakukuha ninyo? So, ganun siya nag-work. Bagaman of course, hindi naman yan talagang, sabi natin, hindi yan masama in a sense, dahil gusto lang naman ng mga taong ito kumita, pero alam natin na evil possession sila. Gusto lang nila kumita, gusto lang nila yung mga tao gumamit ng app nila. Pero itong mga bagay na ito na gamit ng kaaway, para tayo ay i-hook. Okay? At we would go dun sa mga indecency ng mundong ito kapag ka ikaw, brother, or even sister, kapag ikaw ay napapause, napatingin dun sa mga larawan or mga video na sobrang inappropriate or indecent. Kahit hindi nalalaman ng kapatid mo, mas alam pa yan ng algorithm na mahilig ka dun. At lalong higit alam ng Diyos. At dahil alam na algorithm yan, i-recommend yan sa'yo pa ulit. Hanggang sa, masabi mo, parang hindi ka makawala sa ganitong tukso. Dahil alam ng algorithm na ikaw ay gayon niya. No? Yun yung mga malalim na bagay. Pero sa mga light na bagay, halimbawa, kung mahilig ka sa aso, pusa, ganun talaga. I-recommend sa'yo. Kaya wag na kayo magtaka kung, halimbawa, nanood ka ng reel, tinapos mo isang reel. Kasi di ba, usually, gaganong pag-ayaw mo, scroll up mo lang eh. Pag nanood ka ng reel, tapos tinapos mo siya hanggang dulo, yun na yung re-recommend sa'yo paulit-ulit. Dire-diretso na. So, ganun tumatakbo ang mga social media apps. Lahat yan, Facebook, Twitter, or Instagram, or Snapchat, or kung ano pa mga social media na gamit mo, lahat ng yan ay ganun usually yung mga algorithm. Para ikaw ay ma-hook sa mga bagay na ito. At yung lust of the eyes, napupuno, na ikaw ay nasasatisfy sa mga bagay sa mundong ito. At nasasatisfy ang iyong mata, ang tendency, napoprolong yung gamit natin.
Kaya hindi ko naman yung pinapatungkol, hindi lang naman yung pinapatungkol yung mga ganong mga bagay na malala. Or hindi naman malala. Or yung mga bagay na ganon na sobrang indecent. Even yung times na, or kahit mga cat videos, mga dog videos na cute. Ang purpose ng app ay para ikaw i-hook. At di mo namamalayan, 2 hours ka na nakatitig sa mga pusa. Maya, makita natin yung problem. Ano bang problema? Kung, alimbawa, 2 hours ka lang nakatunganga, nanonood ka ng mga reels ng pusa or ng aso, ano bang problema? Ano bang may problema doon? Or Kuya Tim, ano bang problema kung ma-recommend sa akin yung mga sapatos, ay gusto ko naman talaga ng sapatos. So what is the problem? Pero mamaya natin puntahan yan. Pero gusto ko muna ipakita na those social media ay pwedeng gamitin ng kaaway. Again, hindi ko dyan na-generalize, ano? Pero pwede ito magamit ng kaaway para ikaw ay punan ng mga ganung mga bagay. And also yung pride of life. Again, by not generalizing, kung minsan naghahanap tayo ng we long na tayo ay mag-brag na maraming mga bagay na meron tayo. Through posting, through sharing. Ito, meron ako nito. Sometimes, ginagamit natin social media to demand attention. Malungkot ako. Dati, nung bata pa ako, madalas kong gawin yan. Pagka malungkot ako, papost ko. Malungkot ako, may sad face pa. Malungkot ako. Galit ako. Diba? Sinong gumagawa niyan? Naka-note pa, no? Arg! Hindi ko naman sinasabi masama yun. Ano? Pero, at times, if di natin may ingatan, mga kabataan, pwede itong gamitin ng kaaway para tayo ay mag-seek, maghanap ng attention. Maghanap ng attention ng mga tao. At kung hindi natin mababantayan, may ingatan, di ba? Kahapon nga, di ba, nag-post ako, kung nakita nyo. Post ako, naghahanap ako ng lugaw. So, wala naman nag-chat sa akin ng lugaw eh. So, naghahanap kasi ako ng lugaw kahapon. So, mga ganon, di ba? Naghahanap ng attention. Pero, hindi natin gagawin lagi yun. Pero kapag hindi natin nababantayan, ang tendency ng tao ay naghahanap siya ng attention. At kapag hindi siya pinansin, mamasamain niya. Kapag wala nag-like sa profile picture niya, magdadandam. Papalitan niya agad kasi baka wala nag-like kasi pangit. Ha? Pero sa atin yan, uso yung mga naka-private yung profile picture para wala mag-like. Wala nag-like sa Instagram post ko. Sakit. Wala nag-comment. Nakakatawa tong joke na shinare ko. Wala nag-comment. Wala nakaka-appreciate kung gaano ako ka-joker. Kina-quantify natin yung attention sa mga unrealistic na mga likes, shares, retweets, o kung ano pa man. Of which, isa sa mga problema, hindi lang man ng mga kabataang Kristiyano, kundi lahat ng kabataan, nagiging problema ngayon ng mga tao, yung attention. At kina-quantify nila na kapag walang nag-react sa kanilang stories, sa kanilang mga posts, walang may pake sa kanila. Kaya nung ginagawa nila, kapag malungkot sila, mapost nila, malungkot ako. Tapos pag nagreklamo, ito, sadly, nangyayari ito sa ibang bansa, kapag walang may pumansin sa kanila, malungkot sila, may mga nagpapakamatay. Okay? Sobrang dark. Pero, yun yung totoo. Dahil kina-quantify nila yung attention, yung socialization dun sa mga non-existing na mga likes, shares, reacts sa mundong ito. At babalik tayo sa idea ng pride of life. Dahil dun yun umiikot. Yung attention-seeking, yung pagiging narcissistic natin, ay kung dito mababantay, mabubuo yun doon mula sa
paggamit natin ng social media na hindi maingat. Okay? Alam ko naman wala mo sa inyong mayabang eh. Wala mo sa inyong mayabang na yung kada kain ay pinapost. Ito, ulam ko, tuyo. Wala naman sa inyong mayabang or nagmamayabang. Or kung may post man sa inyo na ilan, okay lang naman yan. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko sinasabi na masama yan. Kung mag-post kayo na malungkot kayo, ay sorry kung di ako maka-reply. Baka mas malungkot ako sa inyo. Hindi, baka busy lang. Okay? So, hindi ko sinasabi na masama yan. Pero kung di natin makabantayan, ay baka ilid tayo ng kaaway sa ganung mga bagay na malala. Okay? So we would assess ourselves. Ano bang mga reason natin why we use those social media? Galatians chapter 1 verse 10. Sabi doon, for am I now seeking the approval of men or of God? Are we seeking approval ng tao? The way we post, the way we share, the way we react? Pag nag-post ka ng stories, gusto mo ba na ikaw ay tatawanan sa mga jokes mo or naghahanap ka ng approval ng mga tao or of God? At mga kabataan, kung tayo mabubuhay bilang mga Kristiyano, ultimately, ang dapat ay pagpukusan is to have the approval of God sa lahat ng bagay. Okay? Nais natin na ang Diyos ay malugod sa atin sa lahat ng bagay. Even sa ating mga pag-post or pag-share. At one Bible verse na ating pwedeng ma-apply, Colossians chapter 3. Dapat ating apply to. Verse 1, sabi doon, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your affections on things that are above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Do you believe that, mga kabataan? Do you agree? Set your affections, set your minds on things that are above. Ito yung nais ng Diyos para sa atin. To have our minds to be placed above those things. Again, hindi ko sinasabi na masama gumamit niyan, pero yung minds natin, yung kaisipan natin ay hindi dapat umiinog dyan. But to have our minds above those things. Magamit mo man yan o hindi, okay lang. Okay? Hindi tayo, yung parang kapag hindi nakapag-social media for a day or for a week or for a month, ay parang guguho ng mundo. Na kapag ka, halimbawa, hindi ka nakapag-Facebook, no! Hindi maging updated yung mukha ko. Yung profile picture ko, baka kalahin nilang payat pa rin ako. Yung my day ko, hindi nila makikita. Sarap-sarap pa naman ang niluto kong tuyo. So, mga kabataan, tayo tinuruan ng Diyos to have our minds set sa mga makalangit. Above dun sa mga bagay na yun. Huwag niyong hayaan na kayo ay maapektuhan masyado ng mga bagay na yun. Particularly social media. Huwag niyong hayaan na sobra kayo maapektuhan sa mga bagay na nakikita. Nakikita nyo, nabasa ninyo, marami rin sa social media ng mga indecency, mga pangit na mga pictures, panoorin, mga nakaka-trigger na mga storya, di ba? Either politics, wala sa inyo, merong mga political mindset. Kinakalaban nila si Marcos. Galit ako. Nag-break na sila, si Sara at si Bongbong. Yung mga ganon. Don't let them affect you. O yung mga halimbawa, meron ka nakitang post na pinaparinggan ka. No? Una, huwag tayong magparinig through social media. Pangalawa, huwag mo hayang apektuhan ka nun. Set your minds on things above. Kaya mo yan. Mawawala naman yung post na yan. Diba? Mawawala yan, aalis yan. Kung lilipas yan. Katulad ng ating binasa kanina.
Pero sila na mananatili sa Diyos, sila ay mananatili magpakailanman. For you have died, sabi sa verse 3, and your life is hidden with Christ in God. Let's have our minds focused on the things that are above. Kasi yung mga things on this earth, yung mga nakikita yung social media, temporary lang yan. Hindi yan magatagal ng sobrang tagal. Pupunuin ka lang niya ng entertainment. For the meantime, masaya ka, pero ikaw ay hindi ultimately mapupuno. Ang magpupuno lamang sa atin ay mga bagay sa makalangit ng dako. And speaking of hidden, minsan ginagamit ang social media para magtago. Magtago ng profile, mag-hide ng sinishare, stories, share to custom. Kala nyo, hindi ko alam Share to custom, tatanggalin ko muna si Kuya Tim kasi baka makikita niya, lagot ako. Tanggalin ko si Kuya Sam. Yung buong BSM, uncheck ko muna para walang makita. Share ko tong larawan ng babae na hindi maayos si panonood. Uncheck ko muna si Kuya Sam, si Kuya Tim. Kasi ito yung gusto ng kaibigan ko. You see, yung mga ganong mga bagay, we try to fit in sa mga kaibigan natin, kaklase. Gusto natin mag-fit tayo Maging katulad nila. Mamaya makikita natin, isa yan sa mga problema ng mga kabataan. Gusto natin na i-hide yung stories, most likely sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin kay Kristo. At gusto natin ipakita to sa iba na, cool person din ako. Ganito rin yung mga sinishare ko, mga kabastusan, mga pangit na sinishare. Ganito rin yung mga sinishare ko. Mga quotes ng kwela, ganyan din ako. Pero, the mere fact na ikaw ay sinare to custom mo, yung mga sinishare mo, ibig sabihin nun, you try to live ng dalawang buhay. You try to please one and the other. Kapag yung kita ni Kuya Tim, Bible quotes. Yung mga naka-uncheck kay Kuya Tim, yung mga custom share, sige, kahit anong share ko pwede yan. At sabi sa banal na kasulatan, you cannot please God and mammon. You cannot please God, yung Diyos natin sinasamba, at yung Diyos ng sanlibutan ito. Kahit na anong pilit niyong itago yan, mamaya pupuntahan natin, walang lihim sa Diyos. Lihim sa Diyos. Isang account lang sa Hebrews chapter 4:13, Para habang ating binabasa, meron kayong ma-internalize na verse. No creature, sabi diyan, no creature is hidden from his sight. But all are naked and exposed to the eyes of God, of Him to whom we must give account. Hindi ko man kita ng mga kapatid ninyo, hindi man kita ng mga ka-BSEM or ng pastor, ng sino man. Kita yan ng Diyos. Kita yan ng Diyos. At on Him, sabi doon, you must give account. Sabi sa Ecclesiastes, gawin mo lahat ng gusto mo, pero alalahanin mo kabataan na lahat ng bagay na ating gagawin ay dadaan sa hatol. Lahat yan, even yung mga social media post, yung mga alt accounts, yung mga hidden things. Hindi naman masama mag-alt account. Alam ba, kung ginagamit mo pang trabaho, wala mong problem yan. Hindi ko sinasabi may problema tayo dyan. Pero yung mga, i-try natin i-please yung ating mga kaibigan, or mag-try tayo mamuhay ng alam nating mali, alam nating hindi tama, pero pilit mong tinatago nililihim, ito ang magiging kaharapin natin na verse. Lahat tayo mag-take account sa Diyos. Okay? Again, hindi ko sinasabi kung may gusto kong i-hide nyo sa akin. Kung ayaw nyo makita na nag-i-English kayo sa post niyo, okay lang, sige, hide nyo sa akin yung lahat ng post. Hindi ko magbabasa niyan. Pero, what I'm trying to say is that, kung mayroon tayong pagpupumilit na maging in, maging patok, maging in sa grupong ito, kinakailangan ganito kapangit, kabababoy yung popost ko, ganito yung like ko, hindi dapat makita ng sino man. Then, doon tayo mananagot
sa Diyos. Ito, kailangan kita ni boyfriend ko. Hindi dapat makita ni Kuya Tim. Ito, kita ni boyfriend ko, nag-post ako na ganito, ganyan. We must take account sa mga bagay na yan. Alright. Lahat ng bagay sa mundong ito ay pwedeng gamitin ng kaaway. At ito, especially yung ating topic ngayon, yung social media, pwede itong gamitin ng kaaway. I do believe, naniniwala ako na itong social media, hindi naman to talaga ginawa na with evil intentions. Pero, of course, naniniwala tayo na itong mga social media ay ginagamit ng kaaway actively para mantrap ng mga kabataan na Kristiyano. Gusto lang naman nila Mark Zuckerberg ay kumita eh. Gusto na nila gamitin yung app nila. So, bahala na sila dun. Sila na bahala managot doon sa Diyos. Pero, hindi naman nilikha ni Mark Zuckerberg yung app para ikaw ay mapunta ng impyerno. Ang kaaway na yung may desire nun. Ang kaaway na yung nagpapaintulot sa mga pangyayari. Or ang Diyos nagpapaintulot at ang kaaway yung gumagawa para ikaw ay mahook. At to the extreme, pwede ka mapunta ng impyerno dahil sa mga paggamit ng social media. It's the spirit of the enemy that makes it evil. Gusto kong linawin sa inyo, mga kabataan. Again, hindi ako opposed kung gagamitin ninyo yung mga social media na. Kahit nasaan kayong platform, I do not care. Pero it's the spirit of the enemy that makes these things evil. Masama. At hindi dapat tayo maging ignorante sa mga gawa ng kaaway. Hindi dapat tayo maging ignorante sa gawa ng kaaway. Now, I will give a couple of things that a Christian should be careful and watchful when it comes sa social media. Okay? Ito yung mga sinasabi kong mga problems na perhaps pwede mag-arise sa paggamit ng social media. Problem number one is yung showing off. Kuminsan, nagamit ang social media para maging show off. While it's okay lang naman kung mag-post kayo ng pictures, kung anong ulam ninyo, kung kumain na ba kayo. Diba? Okay lang yan. Post kayo, mag-vlog kayo, whatsoever. It's okay to post, magpo-post kayo ng selfie ninyo. Pero, mga kabataan, ito yung personal kung may iwan sa inyo advice, at the same time, mga kasulatan. Babalik tayo sa pag-assess ng ating mga motives. Okay? Mag-ingat tayo sa spirito ng pagiging show-off. Or yung show-off, yung sabihin yung parang pagiging mayabang, pagpapakita sa mundo. Kung anong meron ka. Aside sa mga possessions na meron ka, halimbawa, kung meron kang magandang relo, siguro mga benteng story, pinost mo, iba't ibang anggulo ng relo mo, sa likod, sa harap, yung box ng relo, yung plastic ng relo. Mag-ingat tayo doon. I-assess natin ngayon kung anong ating mga motive sa mga ating pag-post. O yung mga gamit, di ba? Mag-ingat tayo na mag-come up tayo na maging mayabang o masyadong mapagmalaki. At kapag sinabing show off, hindi lamang yan sa mga gamit, even sa ating mga sarili. Alam ko ilan sa inyo, mahilig mag-selfie. Kung yung buong benteng, kung ano bang limit ng stories ng Messenger. Wala atang limit eh. Kung 99 limit niyan eh, 99, puro selfie. Sabihin ko, okay lang yan. Pero, we would assess, ano bang motibo natin? Gusto niyo na ba mag-boyfriend? Gusto niyo ba mag-girlfriend, mga brothers? 99 na selfie. Mga sis, so, anong gusto natin mangyari? Hindi totoo, di ba? Nakakatawa, pero kung tatanungin natin sa sarili, ano bang gusto natin mangyari? Babalik tayo sa problem kanina, di ba? Nag-want tayo ng attention. Gusto natin may mag-react sa selfie ko para alam ko kung ano yung profile ko, anong mas maraming react. Yung ganito ba o yung ganito?
Diba? Babalik tayo sa pag-question sa ating mga motives, mga kabataan. Especially sa mga kabaihan, we should not show our bodies in a provocative way. Or ibig sabihin yung para bang gusto mong mag-boyfriend na lahat, yung buong mukha mo, pinopost mo para merong ma-inlove sa'yo. Hindi lamang sa kabayan, pati sa kalalakihan, ganun din. Hindi dapat natin nag-post ng mga provocative posts. Alam ko maskulado kayo, pero hindi nyo na kailangan i-post. Naka-topless pa, naka-sando pa. Hindi na ganon. Tayo binago na kay Kristo. Same goes sa inyo mga kabaihan. Lahat kayo maganda at gwapo. Hindi nyo na kailangan i-post. We would go back sa pag-question ng ating mga motives. Ano bang motibo natin? Ang katawan natin, ang ating bodies natin, they are from God. Okay? Maging maingat tayo, baka maging aim lang natin is to please people. Or to be proud of ourselves na ito'y achievement ko. Maskulado na ako ngayon, mas payat na ako ngayon, or mas slim ako, maganda mukha ko, maputi mukha ko, maitim mukha ko, ano pang pamaraan. Maging maingat tayo, baka nagiging motive natin is to please people or magkaroon ng significant other. Huwag na mangyari, mga kabataan. Know your worth. Mahalaga kayo sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi kayo parang market na ibebenta yung mga mukha ninyo para kung sakaling sino magkagusto. Okay? Hindi kayo mga ibebenta, hindi kayo for sale. Mahalaga kayo sa paningin natin Panginoong Kristo Jesus. Kayo ay kanyang mga tinubos. So huwag niyo palandakan yung mga mukha niyo sa stories na parang market. You are worth more than precious gold or silver. So kung mag-iisip man tayo, kung gusto niyo man magkaroon ng love life, God has planned para sa iyo ng mga bagay na ito. Hindi mo na kailangan magpaganda or magpapogi. Doon sa inilaan ng Diyos para sa iyo. Okay? Hindi natin kinakailangan i-quantify na kapag mas marami nag-react, mas maraming hearts, or mas maraming likes sa Facebook or Instagram, mas marami nagmamahal sa iyo. Ang katawan natin ay sagrado, mahalaga. 1 Corinthians chapter 6, di ba? 19. Know ye not that your body is a temple of the Holy Spirit? Na ito ay nagmula sa Diyos. Verse 20, for you are bought with a price. So glorify God in your body. So huwag niyo makakalimutan yan, mga kabataan. Kalawa, yung tendencies ng isang kabataan, Kristiyano, isang problema na pwedeng mangyari sa pagiging hooked or addict sa social media is narcissism. Narcissism. N-A-R-S-C-I-S-S-I-S-M. Anong ibig sabihin ng narcissism? Yung narcissism, ibig sabihin na ito is to give focus or highlight, high attention sa iyong sarili. Para siyang selfishness. Pero gusto mo yung buong attention, lahat, ikaw yung focus, wanting and seeking attention. Seeking all the likes, all the retweets, all the shares, gusto mo yung lahat ng story racks, gusto mo ikaw. Sometimes, mga kabataan, sometimes din mga kabataan Kristiyano, they lean toward social media for attention. Nire-respond nila based sa reaction ng stories, kung maganda ba mood nila pag marami nag-react, or kapag kaunti nag-react, hindi nagaganda ang mood. Iniisip natin na kapag unti lang nakakita ng story natin, walang may paki sa'yo. Or iniisip mo kapag hindi nakita ni ganito, yung story ko, wala siyang paki sa akin. Hindi nakita ni crush. Wala siyang paki. We lean towards social media para sa attention. At yun yung dapat natin ingatan, mga kabataan. Ingatan natin yan, related dun sa number 1, ano? Naghahanap tayo ng attention. At ang kauuwian yan, ang mayiging malala dyan, yun na nga, kapag unti yung attention nakuha nung isang post, malungkot ka. Kapag marami nakuha yung attention, masaya ka.
Nakaka-apekto na sa iyong buhay yung mga non-existent na mga reactions at attention. Kabataan, ikaw ay mahalaga sa Diyos. You're worthy. Your worth and identity is defined by God. Hindi ng mga bagay sa social media. At tignan natin ngayon kung gaano ka inibig ng Diyos. Yun yung mahalaga. Hindi yung mga reaction ng kaibigan mo. Kung 40 likes lang yan, okay lang yan. At least mahal ka ng Diyos. Kung maka 200 likes ka, again, we question yung motivation natin. Bakit natin pinopost yan? Kung para sa attention, ay wag nawa mangyari. Katlong bagay, ito yung madalas na problema, spending too much time. Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15, look carefully how you walk, not as unwise, but as wise. Verse 16, pamilya tayo dito, di ba? Making the best use of the time, because the days are evil. Isang translation, sabi doon, redeeming the time. Iligtas natin yung oras, kasi yung oras nasasayang, nawawala. Redeeming the time, because the days are evil. Ito yung sometimes a major problema sa social media dahil we are prone to mindless scroll sa social media. Minsan, minutes, minsan, oras. While sabi ko nga, halimbawa, kahit hindi naman yan mga advertisement or pa, maganda rin naman tingnan yung mga storya sa ibang, halimbawa, yung kaibigan mo, nagpakasal na pala, o yung, halimbawa, yung mga kapatiran din sa probinsya, maganda na makita talaga yon. Pero sometimes, at kung hindi natin mababantayan, nagiging delikado. Kung ang oras natin ay nakakain na, sobrang nakakain na ng mga social media. Parehas lang yan sa any other entertainment, sa games, sa mga panoorin na sobra. It is important to identify how much time you spend sa mga bagay na yan. At kung nakaka-apekto na sa'yo sa pagtatrabaho mo, dahil ikaw puro social media na lang, hindi ka nakakapagtrabaho, puro ka social media na lang, hindi ka na nakakatulong sa bahay, puro social media na lang, ganda-ganda na itsura mo sa picture, pero yung kwarto mo ang pangit, gulo-gulo, hindi naayos. Nakaka-apekto na yan sa bahay, sa outside, sa day-to-day life mo, at lalong higit, nakaka-apekto yan spiritually. At dito naman malaya, nauubos natin yung oras sa maraming mga bagay sa social media at yung spiritual natin na pababayaan. Nagiging problema yun. If compared sa spiritual activity, yung social media to spiritual activity, kung mas lamang yung social media, it becomes a problem. It becomes a problem. I tell you. Try nyo gawin, sa isang linggo, bilangin nyo ilang oras kayo nag-spend sa social media. Pag-uwi nyo, try nyo lang. Sa mga gusto mag-reflect, try nyo magbilang ng oras for a whole week. Starting now, up until next week, kung gusto nyo i-report sa akin, okay? Babasahin ko at we would talk about that. Pero isulat niyo hours na spend na social media for a whole week. And then i-quantify nyo rin kung ilang oras kayo nag-spend sa gawain, sa pagbabasa, sa prayer. I-try nyo i-quantify, kumpara. At malaman natin resulta. I would say na kapag mas lamang yung social media than spiritual activities natin, I would say, nagkakaroon ito ng problema. Nagkakaproblema tayo. Much like any other entertainment, hindi naman social media, kahit sa laro, kahit sa, even sa pag-aaral, at times, kung masyado na tayong too much focused. Of course, mag-aaral tayo 8 hours a day, magtatrabaho tayo 8 hours a day, kailangan yan. At hindi naman tayo makapagmalaki, di ba? Nagtatrabaho tayo 8 hours a day, nag-pray lang tayo 30 minutes. So, talagang kulang-kulang ikumpara mo sa work hour versus sa prayer life. Or work hour versus spiritual life. Talagang kulang. So we would ask God sa tulong sa mga bagay na yan.
Pero kung gusto nyo gawin, assignment ninyo, kumpara ninyo social media hours versus spiritual hours. At makikita natin kung gaano kalaki yung kinakain ng oras ng social media sa ating mga buhay. So, check natin kung bago matulog sa gabi, nag-check ba tayo ng social media, mindless scrolling. Sa umaga, ganun din, pagagising, mindless scrolling. Sa tanghali, mindless scrolling. Sa kain, mindless scrolling. Kahit 1 minute pa lang lumilipas, gusto mo na agad i-check yung notification mo. We would assess ourselves. Dahil sinisira ng kaaway yung oras mo na dapat na ilalaan sa mga makalangit na mga bagay. At sinisira ng kaaway yung control mo. Kasi yung mindless scrolling, parang wala ka ng control. Di ba? Nawawalan ka ng control over it. And Satan takes away your control. So doon dapat tayo maging maingat. At ikapat, social media can be used para ang mga Kristiyano, for Christians to conform to this world. Pamilyar tayo sa talatang Romans chapter 12, di ba? Verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. That by testing you may know what is the will of God. Para malaman ninyo kung anong kalooban ng Diyos. Nagamit ang social media para ano? Para makakita ng mga trends, di ba? And everything na pleasing right now. Halimbawa, fashion. Nakikita mo yung mga in na fashion ngayon. At yung social media, pwede magamit ang kaaway para steer tayo to conform to this world. Upang yung style ng sanlibutan magaya natin. Hindi lang naman sa fashion. Even sa mga bagay na nakikita mo, style nilang mananalita, sa mga style na pananalita, style ng pagpamumuhay, sometimes hindi mo namamalayan, nagagaya mo na sila kung paano sila manalita. Nagagaya mo kung paano ang karamihan mambastos sa mga elderly. Nagagaya mo, karamihan bagaman hindi mo namamalayan, nagagaya mo sila kung paano manalita, ng mga pangit na pananalita. Bigla kang, halimbawa, nagulat ka, tapos biglang napasabi ka patuloy ng mura dahil yun yung napapanood mo eh. Oh? Meron isang kapatid, wala na siya ngayon. So, I would use him na lang as an example. Dahil nga sa kanyang babad sa social media, ay nakatapos na ng gawain, paglabas din sa place na pinaggawainan namin. Bigla siyang kumanta, hindi niya namalayan, kumanta siya ng, I wanna be a billionaire. Hindi niya namalayan. Kasi nga, yun yung mga nakikita niya sa social media. And nandun ako sa likod. Hindi pa ako youth leader nun eh. Pero nandun ako sa likod. Sabi niya, ay, ano to nakanta ko? Dahil nga yun sa influence ng mga bagay na napapanood. Hindi niya namamalayan yun. Hindi niya ginusto yun. Alam mo, hindi niya naman niya talaga ginusto yun. Dahil nandun kami sa, kakalabas pa lang dun sa lugar na naggawain. Pero pwede rin mangyari sa atin yun. Unwillingly, pwede tayong ma-influence ng mga bagay na ito. Hindi tayo aware na nagagaya natin in speech, in word, in behavior. Alalahan natin ang salita ng Diyos, do not be conformed to this world. Panglima, yun nga, yung pagiging, nagamitin ko yung word na hypocrite. Pagiging hypocrite. Yung nagkakaroon tayo ng hypocritical spirit or hypocritical life dahil sa social media. We try to conform to this world. Sabi ko nga, through controlling yung posts natin, controlling yung makakita ng stories, makakita lang ng reels mo or ng stories mo, ng post mo ay ganitong mga specific type of friends lang. And in turn, nabibigyan natin ng daan yung kaaway na nahahayaan natin na buhay tayo ng ibang buhay outside the church. Sabi ko nga last time, hindi ba mas maganda kung yung buhay mo iisa lang? Hindi mo na kailangan magpanggap sa kaibigan mo, ganito buhay mo, sa church, ganito buhay mo. Mas maganda na isa lang, para hindi ka nalilito, hindi ka nahihirapan. At yun yung purpose ng Diyos, plan ng Diyos sa atin.
Pero dahil sa advent ng social media, nauuso yung ganun. Dahil pwede kasing itago. Kung may mga remarks tayo ng mga kabastusan o hindi maganda, kung may mga likes tayo, alam niyo, actually, mga likes, hindi naman yan talaga perfectly hidden, ha? So, maging wise tayo doon. Like kayo ng like, mindlessly. So, yung mga like ninyo, hindi yan talagang hidden sa Facebook. Alam niyo ba yan? Or baka hindi niyo alam, ngayon lang kayo kinabahan. Na yung mga likes ninyo, visible pala sa lahat. Kung kayo kinabahan ngayon, then, mas lalong kabahan kayo na lahat ay nakikita ng Diyos. Lahat ay alam ng Diyos. Walang lihim sa Kanya. Binibigyan tayo ng false security ng social media na una, iniisip natin na makakapagtago tayo. Pero, sabi ko nga kanina, hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Ang social media ay nagiging paraan ng kaaway para ikaw ay magtago, maglihim, mag-hide ng mga posts dahil ayaw mong sila, Kuya Tim, or sila ganito makita na ganito yung ugali mo. Akala natin ganun. Makagawa natin yun. Pero, ang totoo, Hebrews 4:13 na binasa natin kanina, no creature is hidden from God's sight. Kalawa, akala natin na okay lang mabuhay ng dalawang buhay. Dahil hindi naman nakikita eh. Hindi naman halata, okay lang. Babalik tayo dun sa chapter 4, verse 13. Again, walang lihim sa Diyos. If you would read Ephesians chapter 5, sabi doon, verse 12, for it is shameful even to speak of the things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Okay? Everything is exposed by the light. Sabi sa verse 5, sometimes nakakahiya. Nakakahiya even to speak what these people do in secret. Pero walang lihim sa Diyos eh. Kita niya lahat. And it will be exposed by the light. A foolish man thinks that no one can see him. But a wise man knows that in everything he does, God can see him. Be wise, mga kabataan. Don't be foolish. Huwag tayo mangmang. Nakikita ng Diyos sa lahat eh. Sabi sa verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Sometimes we try to live pa rin patok, based sa ating mga social media posts or shares. Gusto natin maging patok pa rin sa iba. Huwag tayo magpakamangmang. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit na, I will be straight sa inyo, kahit na i-deny nyo sa akin, at gawin ninyo akong mangmang, dahil i-deny nyo, at di ko naman alam kung tama ba or mali, sa Diyos, wala tayo may i-deny. At huwag tayo maging mangmang, sapagkat ang Diyos ay nakakita ng lahat ng bagay. Understand what the will of the Lord is. At lahat ng yan, mga kabataan, lahat ng nabigay ko, and many more reasons pa, na hindi ko man napapuntahan ngayon, yung end niyan ay pagkalayo sa Diyos. Okay? Ang end niyan ay pagkalayo sa Diyos. So now, what should we do? I think ito na yung mahalaga. Ano yung kinakaya natin gawin? Kung ikaw nakita mo yung sarili mo doon sa mga classifications na yon, perhaps ikaw ay nag-fall sa spirit ng pagmamayabang, or perhaps ikaw yung kasama doon sa kanina ko pang binabanggit na living two lives, trying to please men and trying to please God. No? Minsan, iniisip mo, alam niyo yun, may mga youths na kinakabahan, baka namali siya ng share, namali siya ng post, nasama pala si Kuya Tim o nasama ang kapatiran. Hindi ba kayo napapagod nun?
So, what should we do then? Kapag gano'n ang ating buhay, ano ang ating gagawin? Una, at napakahalaga nung ginawa natin activity kanina, first that we should do is to acknowledge. Acknowledge meant ang pinakauna at mahalaga na dapat natin gawin. If we say na tayo nga ay gayon, nag-fall tayo sa ganong traps, sa ganong mga kalagayan, then acknowledge it. Huwag mong i-deny. Huwag mong itago. Huwag mong ilihim. Alam ng Diyos ang lahat. So acknowledge it. Lord, I am sorry. Lord, forgive me. If you have and you are in those problems na I mentioned kanina, it is important na i-admit mo sa iyong sarili yan. And acknowledge na there is truly a problem. I-acknowledge mo, at the same time, aminin mo na problema nga talaga iyan. Dahil kung in-acknowledge mo, ako nga yan, pero hindi mo iniisip na problema yan, then, hindi ka mag-ask for help. Same goes sa many addictions pa. No? In-acknowledge mo nga, ikaw yan, ako nga yan, addict na sa social media. Pero you do not see it as a problem, then, how can God help you? Pero kung ikaw kabataan ngayon, sasabihin mo, ako nga yan, at sasabihin mo rin, problema nga yun. Ayoko na maging ganon, then, God is willing to help you right now. Katulad ng isang doktor, Kapag ikay merong karamdaman, may nararamdaman ka, pero kung hindi mo naman sasabihin sa doktor yung nararamdaman mo, yung tunay mo nararamdaman, Dok, masakit talaga yung likod ko. Dok, nag-suffer ako. Doon lang siya makakatulong kapag ka ikaw ay naging open. Kapag hindi mo in-open, sabihin mo sa doktor, ayos lang ko, Dok. Wala problema. Kahit yung likod mo sobrang sakit na, wala problema, Dok. Paano makakatulong yung doktor sa'yo kung hindi tayo magiging tapat? And the same goes with God. Bagaman alam ng Diyos ang lahat, pero God wants your acknowledgement. God wants your acknowledgement that this is a problem. Problema nga ito, Lord, at meron ako nito, tulungan mo ako. At doon maaagawa ang Diyos. Ang kanyang biyaya, ang kanyang habag at awa ay sagana para maglinis at maghugas sa atin. Kalawang bagay, kinakailangan natin ng prayer and repentance. Pinagsama ko na siya, Pero magkaibang mga bagay yan. Prayer and repentance. Mahalaga na ikaw ay dumulog sa panalangin. If you can see yourself na ganitong yung problema, then go and pray. Manalangin ka. And ask God for help. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So, you need to have that confession and confess it to God. Pray. Manalangin ka, Lord, tulungan mo ako. If you can see na sobrang problema na siya sa'yo, kinakailangan mo ng iluhod, kinakailangan mo ng dumalangin na higit pa, Lord, tulungan mo ako. Dahil hindi natin kaya yan sa ating sarili. If you would recall, pinag-usapan natin yung mga good habits, pwede niyong gawin yan, pero ultimately, ang Diyos ang kayang magpalambot ng isang pusong matigas. So it's only God that can help us. So pray and repent. If you are in sin, let God cleanse you. Magpalinis tayo sa Diyos. And repent. Tulungan mo ko, Lord, ayoko nang gawin ulit to. Ayoko na maging ganito. And ma-apply natin yung mga napag-usapan na last time, mga good habits. Uninstall nyo. Yung mga posts na pangit, i-delete nyo na. Yung mga alt accounts na nagagamit lang sa mga inappropriateness, tanggalin nyo na. Delete the apps na if it takes too much time na sa'yo. Then do it. Pero most importantly, ang pinamalaga is prayer and repentance. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness. Ibig sabihin nun, we have a high priest na kayang mag-sympathize ng ating mga kahinaan. So go to prayer. Manalangin ka because we have a high priest that can understand your prayers. Sabi sa verse 16, let us then
with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in times of need. Yun yung kailangan natin mga kabataan. Katlong bagay, we need patience. Kung minsan kasi gusto natin talagang maalis immediately. We try, or of course, we have a good desire naman na, Lord, alisin mo na ito totally sa akin. While kaya naman gawin ng Diyos ang mga bagay na yan, pero I do believe as well that the removal of those things, it takes time. It takes time, it takes discipline, and most importantly, it takes trust. Pagtitiwala natin sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos, trust Him, and trust the process ng paglilinis, paghuhugas sa atin ng Diyos. Hindi natin kailangan madaliin. So kung hindi man siya maalis bukas, after mo manalangin ngayong gabi, idulog mo pa rin sa Diyos. Manatili ka sa prayer, manatili ka sa pag-desire na mabuti, tulungan ka ng Diyos. Then, it takes your sacrifice, it takes your, it takes na ikaw ay matuto mag-sacrifice, it takes na ikaw ay matuto mag-discipline ng iyong sarili. Tinuturuan ka rin ng Diyos manampalataya sa Kanya, na kaya ng Diyos gawin lahat ng bagay niya. Huwag natin madaliin. Anong mga addiction yan? Halimbawa sa akin, dahil nga aware naman kayo, di ba? Hindi ako pwedeng mag-take ng too much coffee, hindi unlike before. Dati talagang 3 to 4 na baso a day. Kape. Ngayon, hindi na ako pwedeng ganun. Dahil magpapalpitate ako ng sobra, baka mahirapan akong huminga. So, yung addiction na yan ng kape, hindi yan agad-agaran na aalisin ko agad. Dahil based din sa mga studies, magkakaroon ako ng mga withdrawal symptoms. Sasakit yung ulo. Actually, nung una kong tinigil, ganun ginawa ko for a week. Sumasakit yung ulo ko madalas. Tapos, para ako nag-palpitate na wala naman akong inaanom ng kape. Pero kailangan mo siya i-take ng slowly. Bawasan, and then, katagalan, mawawala. Same goes din sa mga ganitong mga bagay. Kaya ng Diyos, alisin niya na lahat. Totally, completely. Pero it needs also your discipline. Kinakailangan din yung pagtitiwala natin na higit sa Diyos na siyang kaya mag-alis ng mga bagay na ito. Lastly, while we wait patiently sa paggawa ng Diyos, we must stay in the presence of God. Closely related siya dun sa patience. No? Kasi baka iniisip natin na parang wala nangyayari sa atin. Kung hindi mawala itong mga ganitong mga addictions, parang wala mo nangyayari, Lord. It takes hope and trust and patience. Manatili ka lang sa Diyos. Manatili ka sa gawain. Manatili ka. Kaya nga beneficial sa ating mga ganitong mga pangaral, pagtuturo, para tayo ay matuto pa. So manatili ka lang dyan. Manatili ka sa salita ng Diyos, sa gawain, manatili ka sa presensya niya. Okay? Stay in the presence of God and turn your eyes on Him. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 1, I'm closing na. Sabi doon, let us lay aside every weight and sin that clings so closely. Yung mga bagay na yan, aalisin natin. And let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So manatili lamang tayo sa Kanya. Look to Him. Look to Jesus. Ang Diyos lang ang may kayang mag-ayos sa ating mga buhay. So manatili tayo at tumingin lamang tayo sa Kanya. Tulungan tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga struggles, particularly sa social media. Kung addicted man tayo sa social media, Lord, help me. At magantay lang tayo sa kaya niyang gawin. Be still and know that He is God. For He is the author and the finisher of our faith. So kaya mga kabataan, sa gabing ito, I hope marami tayong nakita, natutunan. At nawa, may apply natin. If anyone among you struggles with this type of addiction, I will pray
We will pray. Sa gabing ito, tulungan tayo ng Diyos at be patient. Be still. Alam nyo, dahil nga dyan sa social media, ang mga tao ngayon ay para bang hindi na kaya na umupo ng still, ng mapayapa. Alam niyo ba yun? Dahil ang tao ay nag-crave na sa movement ng mata, nag-crave sa, yun nga, may ginagawa habang kumakain siguro, yung mata nag-scroll. Bago matulog, hindi na kayang manatili in place, to sit in place. Pero sometimes, mga kabataan, importante ang ganito, let us be still. Okay? Hindi kinakailangan ang buhay natin na uminog sa social media. Be still and know that He is God. Kung may mga nag-struggle sa ganitong addiction, let us pray for one another at tayo tutulungan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Tayo muko at nalangin sa gabing ito. Dakila namin Diyos, nagpasalamat kami sa pangapagturo mo sa amin sa gabing ito. Panginoon, tulungan mo kami. Kailangan ka namin sa mga buhay, O Diyos. Kailangan namin ang iyong masaganang pag-agapay sa amin. Kailangan namin, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu na mag-lead, mag-guide sa amin sa iyong salita. Tulungan mo kami, O Diyos, kung nakikita mo ang bawat isa o ang sino man na nag-struggle sa ganitong kalagayan. Lord, help us. And I pray, Lord, ikaw ang siyang gumawa, kumilos sa mga kabataang ito. Patuloy mo silang palakasin, ilayo sa mga kapahamakan ng sanlibutan. Ingatan mo, Diyos. At baya magamit ang salitang ito upang tumibay pa sa pananampalataya, mga kabataang ito, at manatili sa iyong kalooban. If anyone among here struggles with the addiction of social media, then Lord, I pray na sila'y palayain mo at this moment. Bigyan mo sila, O Diyos, ng pagtitiwala sa iyo na ikaw ang Diyos na may kayang solusyonin ng mga bagay na ito. Bigyan mo sila ng humble spirit to admit, to confess their sins towards you, Lord. At sa gabing ito, magtiwala lamang sa tapos mo ng ginawa. Bigyan mo ng patuloy na endurance, ng patience, magantay sa iyong kalooban. Bigyan mo, O Diyos, ng pag-iingat. Bawat isa, Lord, na nangangailangan sa iyo sa gabing ito, I pray, ikaw ang tumulong sa kanila. Palayan mo, O Diyos, ang bawat isa. Ito ang aking samo at ito ang aking dalangin. Sa tangang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin natin Panginoon. Natin para natin Panginoon. God bless you, Brother James. Pabalik ko na sa ating MC pagkatapos. God bless you all. Praise the Lord. Salamat sa kanyang mga salita na patuloy nagtuturo sa atin at nagpapaalala na nagsasabing na set your mind on things above, not on earth things. Kaya salamat sa salita na yan na patuloy na nagpapalagaw at nagre-remind sa atin. Tayo tutungo na sa ating prayer request. May isang prayer request dito kay Sister Marge. Kasama sa prayer na nawa ang Diyos pa ang mas lalong humawak sa aking buhay, spiritual at sa pagiging buhay estudyante. Nawa Panginoon ang patuloy na maging solution giver at palambutin ang pusong matigas. Sa Kanya ko pinagkakatiwala ang lahat ng bagay in Christ Jesus' name. Amen. So, sama natin ang dalangin ng ating kapatid, Sister Marge. At nawa, maging dalangin din natin to sa atin na nawa ang Diyos ang humawak sa buhay spiritual natin. At sama nyo rin sa panalangin, prayer request ko na ang Diyos pa ang magpalago sa akin, spiritual at magamit pa sa mga gawain ng Diyos. Tayo magsitayo, tayo magtatapos na. Bago tayo manalangin,
tayo muna umawit na nagsabing, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. You sent your Holy Ghost within, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. Minsan pa, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. You sent your Holy Ghost within, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. Nire-rex ko si Brother Sam para sa closing prayer. Tayo ay manalangin. Isang pa aming Diyos sa dakila sa lahat. Aming Diyos na mabuti, Diyos na mahabagin, Diyos, hallelujah, na gumagawa sa aming mga buhay. O God, nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat sapagkat tunay, hallelujah, na ganoon na lamang yung pag-ibig, O God, sa buhay ng bawat isa. O Lord, nariyan ka, hallelujah, laging nagtuturo, laging nagtutuwid, laging nagsasaayos pa ng aming mga buhay, O God. Tunay na alaman mo ang lahat ng bagay. Hindi lingid sa iyo, O God, hallelujah, ang aming mga pag-upo, ang aming mga pagtayo, ni ang aming paghiga, O God, ay nalalaman mong lahat, O Diyos. At salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos na mabiyaya. Ikaw ay Diyos na nagmamalasakit sa amin, O God. Hindi mo ibig, O God, na kami mapahamak, hallelujah. Kundi, O Lord, ibig mo kami maligtas, hallelujah. That's why binigay mo ang iyong sarili para sa amin, Panginoon. So, O God, nagpapasalamat kami. Pinupuri ka, O Diyos, sapagkat tunay, kung hindi dahil sa iyong biyaya, kami ay wala sa mga sandaling ito, O God. Hallelujah. Hindi namin naririnig ang iyong katotohanan. Hindi kami, O Lord, hallelujah, nauuhaw sa iyong katwiran. Pero Lord, narito kami, O God, hindi dahil sa aming sarili, kundi dahil sa Diyos na may awat habag sa amin, O God. So, Lord, purihin ka sa gabing ito. Salamat sa iyong biyaya na gumagawang patuloy sa aming mga buhay. Nagsasaayos, nagbabago ng aming mga buhay, O Diyos. Lord, sa gabing ito, patuloy kang nangungusap pa. Hallelujah. Patuloy ka pang nagpupuno pa sa bawat kakulangan pa sa amin, Panginoon. At nalaman mo ang lahat, nakita mo po, O Diyos, ang mga bagay pa na kailangang ayusin sa amin, O God. So, Lord, sa mga sandaling ito, O Lord, humihingi kami ng tawad.
Na-admit namin, O God, ang mga pagkukulang pa, ang mga kahinaan pa sa laman, ang mga bagay pa na hindi lubos na ayos, O God. O Lord, ito'y hayag sa iyo. Hallelujah. So, Lord, sa gabing ito, kami hallelujah, nagsasumamo, O God. Umiinang yung awat habag, O Diyos, na patuloy mo kaming patawarin, patuloy mo kaming linisin, patuloy mo pa kaming ayusin, hallelujah, sa mga bagay pa na hindi ayos, na hindi kaluguran sa iyong harapan, O Diyos. Lord, salamat sapagkat patuloy kang nagtuturo, patuloy kang nagsasaayos, hallelujah, ng aming mga buhay. Lord, we pray, patuloy ka pang gumawa sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo pa kaming dalisayin, hallelujah, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, hallelujah, ay patuloy na maset sa mga bagay na makalangit, O Diyos. Lord, tulungan mo kaming iwanan ng lubos, hallelujah, ang mga bagay na nakaraan, ang mga bagay sa likuran, ang mga bagay sa salimbutan, O God. Tulungan mo kami, O Lord, na patuloy na mabuhay, na lumakad ng ayon sa iyong katwiran, ayon sa iyong kabanalan, ayon sa iyong kalooban, O God, upang ang aming mga buhay ay patuloy pang makita sa divine, hallelujah, na kalagayan kung saan ka may kaluwalhatian, O Diyos. O Lord, nalaman mo sa sandaling to ang puso ng bawat isa, ang puso ng mga kabataang ito, hallelujah, ang bawat isa, even your servant, O God, ay nalaman mo ang aming mga puso. That's why, Lord, kami nagsusumamo. Patuloy mo pang moldehin ang aming mga puso at patuloy mo pang dalhin, ilagay sa wangis mo, O God, kung saan may kaluwalhatian, kung saan may kapurihan, kung saan, O Lord, hallelujah, ang mga bagay na kaya-aya, ang siyang patuloy na makikita, O God, sa aming mga buhay. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong pag-aayos pa, sa iyong pagtuturo pa, sa paglilinis pa, pag-sanctify pa ng aming mga buhay, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong ginamit, hallelujah, aming mahal na kapatid, brother team. Patuloy mo siyang binibigyan ng karunungan, hallelujah, na ayon sa pangangailangan ng iyong mga kabataan, ng iyong iglesia, O God. Kaya naman, Lord, salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa buhay niya na iyong ginagamit. And may it be used more, hallelujah. May use Him more sa iyong kapurihan pa, sa ikakatibay pa ng ministry ito, O God, sa ikakatibay pa ng iglesia ng iyong buong katawan. Gamitin mo pa siya, O God, hallelujah, sa maraming pagkilos pa, O God. Ibin ang bawat isa, mga kalalakihang ito, O God, hanggang sa mga kababaihan, hallelujah. Lord, may use us more, hallelujah, ayon sa iyong kapurihan at ayon pa sa iyong mga plano, hallelujah. Use our lives, hallelujah, sa buhay ng bawat isa. Mga kailangan ng encouragement, kailangan ng panalangin, kailangan ng mga paghibig, pagluhod, O Lord. Dalhin mo kami, hallelujah, sa ganung kalagayan, sa isang pag-iisip, sa isang pananampalataya, sa isang pagkilos at paggawa, hallelujah, upang mangyari ang iyong mga pagkilos noon sa iyong mga alagad. Hallelujah, sa uling mga araw na ito, Diyos. Lord, salamat sa iyong mga ginagamit sa amin. Patuloy mo kaming dinadala pa sa maayos, sa kasakdalan na kalagayan. And Lord, wala na kayong ibang maihiling pa, kundi patuloy ka pang maranasan sa aming mga buhay, sa bawat araw, sa bawat oras. Hallelujah. Salamat, hallelujah, sa gabing ito. And Lord, dadaho kami sa mga panalangin. Unay panalangin, hallelujah, patungkol sa dalangin ni Sir Marge. Tungkol sa kanyang, hallelujah, sa kanyang mga dinidesire, sa kanyang mga kahilingan, physical man o spiritual, O Lord, ikaw ang nagsusupply. So, Lord, iparanas mo sa kanya, hallelujah, anumang mga kahilingan niya sa gabing ito, O Lord. Ikaw ang kumatagpo, Diyos. Ikaw ang magpala, hallelujah, sa school man, sa personal man, sa spiritual man. O Lord, ikaw ang bless sa buhay niya. Nalaman mo kanyang desire, nalaman mo
mo kanyang puso at kung paano siya laging nagbibigay ng mga prayer requests sa iyo, God. Huwag mo itong, hallelujah, alpasan, kundi patuloy mong ipakita that you are the God, hallelujah, of Abraham, na Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. And Lord, we pray din, Lord, ang dalangin ng aming mahal na kapatid, Brother James, hallelujah, na nagdadasar, hallelujah, na magamit mo pa sa iyong kapurihan. Siya, Lord, ay nagnanasa pa na magamit sa iyong kaluwalhatian. So, my Lord, ibinigay niya sa gabing ito na siya idalangin namin na upang magamit mo pa siyang, hallelujah, matibay, upang magamit mo siya na may kaluwalhatian sa iyong kawan, O God. And Lord, may it be so, hallelujah. Gamitin mo ang aming mahal na kapatid, hallelujah, Brother James, para sa iyong kapurihan at sa ikakatibay pa ng ministering ito, sa ikakatibay pa ng iglesia, ng iyong katawan, ng iyong mga kabataan, ng bawat isa, O Lord. Ikaw ang magpatibay sa kanyang pananampalataya. Palaguin mo pa siya ng karunungan, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo upang ang kanyang buhay ay patuloy na maging kaluwalhatian, kapurihan, handog na hallelujah na yung susunugin sa iyong kapurihan, Panginoon. Lord, i-bless mo ang kanyang buhay, ang kanyang madalangin. Ibinang bawat isa na nagdadasar, hallelujah, na magamit, hallelujah, sa iyong kapurihan. Bless mo ang bawat isa, O Diyos, at ikaw magbangon sa buhay ng bawat isa. Salamat sa gabing ito, hallelujah. Salamat sa iyong pagtuturo, salamat sa iyong pagtutuwid, salamat sa iyong pag-sanctify pa ng aming mga buhay, sa iyong mga salita, sa iyong katotohanan. Sa namin maingat ay binabalik ang lahat, O Diyos, at minsan pa ingatan mo muli kami nawa, O God, sa aming mga daan, upang aming madala ang mga pagpapala muli sa aming mga tahanan, na kami tunay na pinagpala muli ng aming Diyos sa gabing ito. Sa iyong kapurihan at kaluwalhatian lamang sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Palapakan ng Panginoon. Tayo dismiss na sa ating gawain.